Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po sa pangangaroling, mga kapuso. Brutalang sinapit ng isang 5 taong gulang na babae sa isa sa mga pinuntahan niyang bahay sa Santo Tomas sa Batangas. Nawala siya matapos mangaroling at patay ng natagpuan habang nakasilid sa isang sako. Positibo siyang ginahasa ayon sa pulisya. Nasa kote ang 2 suspect at pag-amin ng isa, nakita silang nagdodroga ng bata ng mangaroling sa kanilang bahay. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pasado alas 10 ng umaga nitong Biyernes nang makuha na ng CCTV ang 5 taong gulang na babae habang nangangaroling sa tapat ng isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Sa kuha naman, isa pang CCTV, makikitang pinapasok ang bata sa bahay ng isang lalaking nakapulang t-shirt. Kinabukasan, natagpuan ang 5 taong gulang na musmos na si Mary Ayabella Villamor na nakasilid sa sako, wala ng buhay at ayon sa pulisya, positibong ginahasa. Binalikan din ng pulisya ang ipangkuha ng CCTV sa lugar. May isang kuha pa sa lalaki na kapula na nagpapasok sa bata sa bahay habang hawak ang isang bagong biling sako noong ding Biyernes. Sa kuwang ito pasado alas 12 ng hating gabi nitong Sabado, nahagip ang paggalaw ng mga halaman. Sinasabing ito ang punto kung kailan inihulog ang sako na naglalaman ng labi ng bata. Ito po ay nagsimula noong December 19 kung saan meron pong 5 taong gulang na batang babae na naiulat na nawawala. At noong December 20 nga po, kami po ay naka-receive ng isang ulat sa pagkakadiscover ng isang katawan ng isang batang babae kung saan ito na nga po yung napaulat na nawawala. Nitong Sabado rin, inaresto ang 22 anyos na lalaking nagpapasok sa bata. Gayon din ang 33 anyos na kasabot umano niya sa krimen. Pag-amin ng isang suspect, brutal ang paraan ng pagpatay sa bata na kanila raw kinahasa, inumpog at sinakal. Ano ba ginagawa mo sa loob ng bahay ng mga time na yun? Ano ginagawa mo? Gumagamit, sir. Ng... Pinagbabawal na gamot. Tapos, ano nangyari? Dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Sino po nang gahasa doon sa 5-year-old? Kami pong dalawa, papatay na po yung bata. Tapos po? Saka po yun, doon inumpisahan yung panggagasa. Ginahasa pa rin yung bata? Opo, sir. Kahit napatay na? Opo, sir. Di naman nagbigay ng pahayag ang isa pang suspect. Na-recover sa mga suspect ang ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Nakuha rin ang tsinelas ng biktima na itinago sa likod ng dingding ng bahay. Sa mismong lugar na aking kinatatayuan, pumwesto ang 5 taong gulang na ating biktima na humarap dito sa gate na to para mangaroling. Ang hindi niya alam, ang 2 lalaking nasa loob ng bahay na ito ay meron na palang maitim na balak sa kanya. Napagplanuhan na po namin yun. Na ganito po ang gagawin. Hindi na po namin makakaya yung kuan ng droga. Hindi po namin kaya ng kontrolin. Kumbaga po kami wala na po kami sa sarili. Hindi pa rin makapaniwala ang lolo ng biktima na wala na ang kanyang kinder 1 na apo. Mahal na mahal mong apo ay ganyan na sasapitin. Kaya hindi ko po masabi ang sakit na nararamdaman ko. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko pa makukuha ang katarungan niya. Inihanda na po namin ang pag-file ng kasong rape with homicide at saka Republic Act 9165 dun po sa mga illegal drugs at illegal paraphernalia na nakuha natin sa mga suspect. 3 araw bago magpasko, may paalala ang PNP sa mga ngaroling. It's a tradition para sa sa atin na magcaroling, no? Dahil nga Pasko. Pero babala lang in paalala doon sa mga magulang na huwag hayaan yung mga anak nila na sila lang yung magkakaroling. Kung hindi man masamahan ng magulang is kung merong mas
nakakatandang kapatid itong mga batang ito para masiguro natin na mabantayan at matignan talaga natin na itong mga anak natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May tila Christmas miracle naman sa NAIA Terminal 3 ngayong huling Lunes bago ang Pasko. Dagsa pa rin ang mga pasahero pero mabilis ang usad ng pila sa mga check-in at immigration counter. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. At Vicky, tumaas ka ng mahigit 5% ang bilang ng mga pasaherong dumating at umalis dito sa tatlong terminals ng NAIA Terminal 3 sa huling linggo ng Christmas 2025 kumpara sa parehong petsa noong nakaraang taon. Saksi kami sa mga nakakaantig na reunion ngayong Kapaskuhan dito sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Tulad ng mga nagbabalik Pilipinas na anak na sinundo ng kanilang mga magulang. Mga pang-love team na akapan ng mag-GF at BF at ang muling pagsasama ng mga balikbayang OFW at kanilang mga kaanak. Kabilang sa kanila si Miss Sally na sabik na inakap ng mga pamangkin. Makalipas ang 3 Paskong di kapiling ang pamilya, ngayon magkakasama na muli sila. Masaya talaga sa heart, sir. Walang iyakan to, uy. Siyempre kung hindi dahil sa pahirapan ba, hindi man tayo mag-abroad. Kasi nakakaawa yung pamilya na iwanan natin. Ang mga dating OFW na naging residente na ng Sweden, kaya ni Apo, bit-bit ang buong pamilya pag-uwi dito sa bansa. Iba po kasi pa magpasko sa Pilipinas. Kaya pagkasama pamilya. Kaya masaya umuwi. Maligayang Pasko. Pero kung may mga nagdaratingan, marami rin ang palis ng Pilipinas upang magpasko sa ibang bansa. Gaya ng pamilyang ito na pa-Hong Kong upang bisitahin ang asawang OFW. Di na sila pumila sa traditional check-in counter at sinubukan na ang bagong self-check-in counter sa NAIA. Di naman sila nahirapan at inabot lang ng less than 10 minutes at nakakuha na ng boarding pass. Okay naman siya. Na-save naman kahit paano yung time paraan. Mabilis. Kahapon, December 21, mahigit 170,000 domestic at international passengers ang dumating at umalis sa NAIA. Mahigit 5% raw itong mas mataas kumpara sa parehong petsa noong 2024 ayon sa datos ng MIAA. Ngayong araw naman kahit tagsa mga pasahero, di rin ganun kahaba ang pila nitong tanghali sa immigration counters. Ang mga OFW, diplomatic passport holders at mga nasa business class kasi ay may hiwalay na immigration lanes na tinatawag na OFW lane. Malaking tulong din ang immigration e-gate sa mabilis na pagproseso ng mga pasahero. Paskong Pasko na nga ang vibes dito sa NAIA dahil sa mga Christmas display gaya ng giant reindeers na ito. Vicky, nakikita nyo yung live na kuha natin sa immigration e-gates kung saan tinatap na lang ng mga pasahero ang kanilang boarding pass. Hindi na po ito mano-manong chinecheck ng mga security guard. Saka sila pipila sa loob ng immigration. Sa ngayon, medyo mahaba na yung queue o yung pila sa immigration kumpara nung kaninang tanghali. Muli pong paalala ng MIAA sa publiko kung kayo po ay may flight bukas o sa mga susunod na araw, i-check po sa inyong mga airline company. Klaruhin ko anong mga pwedeng dalhin at bawal dalhin dahil lagi iba-iba po minsan ang mga patakaran sa ibang paliparan sa ibang bansa. At yan muna ang latest. Balik mo na sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. 3 araw bago magpasko kaya pahirapan na ang pagbili ng tiket sa Batangas Port. Mahaba na rin ang pila ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang latest, kamustahin natin live sa pagtutok ni Katrina Son. Katrina! Emil, huling Lunes bago ang Pasko kaya naman dagsana dito sa PITX ang mga pasahero na magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya. Bit-bit ang malalaking bag, kahon ng regalo at baong pasalubong. Handang-handa na raw sa pag-uwi sa kanilang probinsya si Wilfredo Santiago. Matagal daw niya itong pinag-ipunan, kaya naman masaya raw siya na makakauwi para maipamahagi sa kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang mga regalo. Mayroon pa rin pasalubong sa mga apo namin na nasa Isabela. Dahil matagal din kami hindi nagkita, kaya nag-ipon din kami panregalo sa kanila. Para naman kay Ellie Mico na uuwi sa Cagayan, matagal niyang pinagplanuhan ang kanyang pag-uwi. Ngunit di na raw siya nakapagdala ng mga regalo.
Mas mahalaga raw makasama niya ang kanyang ina ngayong Pasko. Kasi yung presence na lang, 'di ba, sa pamilya. Yung nanay ko kasi is nag-isa na lang. Yung love na lang. Kasi matanda na siya eh. Yun na lang ang importante ibibigay. Kasi yung pera is nandyan lang. Sa tala ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, as of 2 p.m., umabot na sa mahigit 107,889 ang mga pasahero rito. Bagamat wala pang fully booked na biyahe, nasa 43.18% na ang booking pa Bicol at 37.50% naman ang booking pa Visayas at Mindanao. Gayunpaman, mahaba na ang mga pila ng mga pasahero rito. Pagpasok pa lang ng PITX ay ramdam mo na ito. Maging sa security check at sa pagkuha ng ticket, mahaba na rin ang pila. Sa kabila naman ng mahabang pila at pagod sa biyahe, nangingibabaw pa rin ang saya. Dahil para sa marami, ang mahalaga ay ang makauwi at makasama ang pamilya ngayong Pasko. Yung magkakasama kaming mga pamilya, lalong-lalo na ngayon sa darating na Pasko, ay sana nandun kami lahat para sa salo-salong pagkain at para makapiling ang mga magulang. Siyempre minsan lang magkikita. Minsan lang magkita taunan. Patuloy naman ang pagdagsa ng mga pasahero sa Batangas Port. Sa dami ng pasahero, ang ilan sa kanila nakaupo na sa sahig habang nakapila sa ticketing booth. Pahirapan na kasi ang pagbili ng ticket dahil fully booked na ang ilang biyahe. Saka kinukulang na raw ang barko ang bumabiyahe sa Pantalan. Kaya panawagan ng ilang pasahero. Pag season, dapat para isabasa nila para ang tao hindi stranded. Nag-inspeksyon naman ang Philippine Ports Authority sa Pantalan para tignan ang sitwasyon doon. Inamin ni PPA General Manager Jay Santiago na kulang pa rin ang mga barkong bumabiyahe. Kahit gaano karaming ticket ang ibenta mo, kung kulang ang barko mo, talagang problema pa rin. Maliban sa online ticketing, ang hinihingi natin, sana makapagdagdag pa ng mga barko. Batay sa PPA, umabot na sa mahigit 30,000 pasahero ang dumagsa sa Batangas Port kahapon. Halos doble raw yan kumpara sa 21,000 pasahero kada araw na naitatala nila sa Pasko noong nagdaang taon. Pero sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard kaninang tanghali, nasa mahigit 6,000 pasahero ang dumating sa Pantalan ngayong araw. Nananatili pa rin ang mahigpit na seguridad sa Batangas Port. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng mga baril, patalim, mga paputok, mga pampasabog at mga bagay na madaling magliyab. Emil, as of 6 p.m. ay umabot na sa mahigit 156,000 ang mga pasahero dito sa PITX. Emil, paalala din natin sa mga biyahero na maglaan ng sapat na oras para sa inyong mga biyahe dahil inaasahan na mas titindi pa ang dagsa ng pasahero sa mga susunod na araw bago ang Pasko. Emil? Maraming salamat, Katrina Son. Formal nang kinasuhan si Charlie Atong Ang kaugnay sa pagkawala ng ilang sabungero. Sa kabila yan ng isinumiting motion for reconsideration ng kampo ng negosyante. Nakatutok si Salima Refran. Kinasuhan na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ng Department of Justice o DOJ para sa pagkawala ng 26 na sabungero. 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention ang isinampa sa 3 regional trial courts na nakakasakop sa mga lugar kung saan may nawalang sabungero, ang mga RTC ng San Pablo at Santa Cruz sa Laguna at sa Lipa sa Batangas. Oras na marafol ang mga kaso, may 10 araw ang mga hukom para desisyonan kung may sapat na batayan para kasuhan sina Ang bago maglabas ng warrants of arrest. Non-bailable ang mga kaso laban kay Ang at sa 21 pang akusado. Dati nang nagsampa ng motion for reconsideration sa DOJ ang kampo ni Ang. Nanindigan ng DOJ sa sinabi noon na gugulong na ang mga proseso sa mga kaso kahit na may nakabimbing pang MR si Ang. Sabi kasi ng kampo ni Ang na kailangan ng Department of Justice na isumite ang kumpletong file ng mga kaso kaya sa DOJ muna sila naghain ng apela at hindi sa korte.
Kung babaliwalain nila ng DOJ ang motion, ay dapat handa ang kagawaran sa mga posibleng kakaharapin dahil dito. We will be doing our own efforts with respect to the implementation of the warrants of arrest. Hindi ko po masabi na alam natin ngayon, pero ang pagkakaalam ko po ay meron na rin pong direktiba ang ating NBI director sa ating mga field offices, be it the regional office and the district offices, to step up in coming up with intelligence reports on the possible whereabouts of the accused in the case. Bukod sa mga isinampang kaso, may dinidinig ng mga kasong kidnapping with serious illegal detention, kaugnay ng mga nawawalang sabungero sa Manila RTC at sa San Pablo RTC. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Tatlong buwan bago pumanaw ay nag-iwan umano si dating Undersecretary Catalina Cabral ng listahan ng mga mababatas na may proyektong pinaglaanan ng pondo ng DPWH. Ayon kay Congressman Leandro Leviste, nasa binansagan ding Cabral files ang inang si Senadora Loren Legarda pero wala umano itong alam dito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa kanyang pagkasawi ng mahulog sa bangin sa Tuba Benguet, may mga nag-aalalang hindi na maisisiwalat kung ano man ang alam ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral tungkol sa flood control scandal. Pero lumalabas ngayon, may iniwan na record si Cabral, listahan ng mga mambabatas na may mga proyektong pinaglaanan ng DPWH budget. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hawak niya ang binansagang Cabral files. Ibinigay daw sa kanya ni Cabral noong September 4 matapos i-otorisan ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ito ay listahan ng lahat ng mga projects sa DPWH budget at para sa bawat isang proyekto, may nakalagay na proponent at saka iba pang mga notes. Halos lahat po ng mga congressman at senators ay nasa listahan ito. Handa raw siyang isa-publiko ito kung payagan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero sabi ni Leviste, mas mainam daw kung DPWH mismo ang maglabas ng listahan. Pati raw ang nanay niyang si Senador Loren Legarda nasa listahan. Bagamat sinabi raw nitong hindi niya nakausap si Cabral. Tinanong ko ang nanay ko, sabi niya, hindi naman niya kinausap si Yusek Cabral tungkol sa project. Kaya hindi niya alam paano nakapasok ito sa listahan. Kaya maganda din na isa-publiko ng DPWH ito para din malinawan na, uy, hindi pala ako yung nagpasok nun, baka ginamit lang ang pangalan. Hinihinga namin ng tugon dito si Dizon. Base sa Cabral files, hinihingan umano ng DPWH ang mga kongresista ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 150 million pesos. At natuklasan niyang bago pa aprubahan ng budget ay tila may ayusan na sa bidding. Meron din mga Leadership 1 at Leadership 2 na nabanggit po ninyo na I think mga over 20 billion din ang pangalan sa leadership sa listahan ito. Naka-code name na siya. Hindi natin alam sino si leadership. Pero ang isang project sa leadership list na ito ay sa aking distrito na Yusek Cabral po siguro ang makakapaliwanag. Pero yung kontratang ito ay na-award kay Congressman Edwin Garjola. Hinihingan pa namin ng komento rito si Guardiola. Dagdag pa ni Leviste, sa 2025 budget, umabot aniya sa 721 billion pesos ang DPWH insertion. 401 billion dito ang sa district representatives, habang 320 billion ang outside allocable. Nasa 21 billion daw rito ang outside allocables ng mga senador. Mukhang taon-taon umano ginagawa ni Cabral ang budget insertions mula sa DPWH at sa Kongreso. Pero hindi lang sila ang may insertion umano. Kami din po dito mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, bukod sa DPWH na may insertion, may mga secretary at undersecretary kahit walang kinalaman sa DPWH, meron din flood control project. Sabi ni Leviste, ipinakita na niya ang listahan sa Independent Commission for Infrastructure at sa Ombudsman, pero kailangan pa ng ebidensya na mag-uugnay sa proponent sa contractor. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagsauli ng 15 milyong piso sa gobyerno si Sally Santos, isa po sa mga contractor na nauugnay sa manumalyang flood control projects. Ayon sa Department of Justice, ang pera ay inihatid sa Department of Justice ng mga armored vehicles na dumating sa DOJ kaninang hapon. Bahagi pa lamang daw ito ng perang isasauli ni Santos bilang restitution. Si Santos ang may-ari ng Sims Construction Trading
na naugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Dati na siyang umami na ipinahihiram niya ang lisensya ng kumpanya sa mga engineer ng Department of Public Works and Highways pero hindi raw niya alam na gagamitin yun sa mga ghost projects. Nagkagulatan naman sa Divisoria, kung saan mas masikip pa ngayong araw kumpara noong weekend. Maagang dumagsa ang mga naghahabol doon sa pamimili ng panregalo. Nakatutok doon live si Dano Tingkungko. Dano? Mel, ang Lunes, araw ng pasok. Hindi naman yan araw ng pasyal. Yun nga lang, marami yatang nakaisip o eto yung naisip. Kaya heto, siksikan ngayon at punuan dito sa Divisoria ng mga naghahabol, makapamili ng mga pamasko. Pagpatak pa lang ng alas 11 kaninang umaga, biglang buhos sa mga naghahabol mamili ng pangregalo sa Divisoria. Ikinagulat yan ng ilang nakausap naming talagang itinaong mamili ngayong araw dahil lang nasa isip nila mas maluwag ngayon kumpara pag weekend. Kanina wala pa masyadong tao, tapos ngayon stranded na maya-maya talaga sobrang dami pang tao. Busy po kasi sa trabaho kaya ngayon lang namili. Hindi kasi mas mura kasi dito. Para sa sarili lang wala. Kasi sino magbibigay nun? Jowa ko, char. Umaga pa lang ganito na mga bayong ng ilang namimili. Laman ang tig 20-30 perasong damit at laruan sa halagang 1,000 piso lang. Lahat. Masikip, mainit pero yan naman daw ang pambudol sa kanila ng Divisoria. Mura na, instant pa. Medyo abot kaya po yung presyo dito sa taas sa may bodega. Ayun po, kaya nagpunta po kami. Mas gusto ko po kasi yung nakikita dun sa personal para mas okay po. Madali pong makapamili, malapit lang. Nasubukan mo na online? Opo, namimili rin po ako online. Pag sa online kasi mas matagal pa. Dito, bibilhin mo na lang, tapos andyan na agad. Matagal-tagal na ring reklamo ng mga tindera ritong nauungusan na sila ng online shopping. At kahit ngayong lumakas ng konti, hindi pa rin daw singsigla ng dati. Dahil sa online, syempre mas mura, mas kino-commercialize siya ng mura pero hindi nila alam kung anong quality ng online. Kaya mas natatalo nila kami. Bumibili, isa, dalawa, ganyan. Tatlo. Mga pang-ano lang sa anak nila. Pero yung mga nagtitingi, nagbibinta rin, walang gaano, walang mga suki. Nag-online ka rin ba, Kuyang? Hindi nga, dapat may mga kalaban na kasi sa online. Maraming nag-online. May harap kalaban na. Kaya ang pantapat nila, kung dinidiskarte mo sa mga tao, Papakita mo lang kung ano yung tinda mo. yung panty. Oo, kung ano yung quality ng tinda mo over sa online. Maganda rin daw nakikita ang paninda kaysa online na baka raw iba ang mapadala at matanggap. Dito, isahan, isang pamasahe, isang paguran, nakikita mo pa the quality at size ng kailangan mo. Pagod pero worth it. Kailangan naman lahat pagpaguran mo para worth it yung mabibigay mong regalo. Para dun sa mga kababayan natin, mga kapuso natin na nakikinig sa ating pagsasahim papawid at narito halimbawa nasa may bandang Juan Luna sa kabilang gilid at doon naman sa Abad Santos sa kabila at may planong pumunta rito sa bahagi ng Divisoria dito sa Recto, particular dito sa ating pwesto sa may kanto ng Ilaya. Bumaba na kayo sa mga sinasakyan ninyo at maglakad na lang kayo para hindi sayang sa oras dahil itong kahabaan ng Recto, halos walang galawan ng mga sasakyan dito. Actually kami baka hanggang mamaya pa abutin bago makalabas dito sa sobrang dami ng mga tao na naghahabol makapamili ngayong gabi. Balik sa Mel. Maraming salamat sa payo mo, Dano Tingkungko. Ramdam na rin ang Christmas rush sa mga kalsada tulad sa EDSA, lalo na malapit sa mga mall. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, ilang araw na nga lang at Pasko na. At habang papalapit ng papalapit, ang pinaka-aabangang araw, asahan na raw ang lalong tumitinding traffic. Tuwing rush hour nga, imbis na carols, busina ang maririnig sa mga inip na motorista. Tulad sa EDSA na mala Christmas parking lot.
Partikular sa mga mall entrance at U-turn slot kung saan sabay-sabay ang mga sakyang papasok, palabas at pauwi mula sa trabaho. Para sa mga commuter, ang maikling biyahe humahaba na parang wishlist ni Santa. Kaya naman bantay sarado ng mga MMDA traffic enforcers ang mga inaasahang choke points, gaya ang bahagi ng EDSA Mandaluyong kung saan nakapwesto ang 4 na malalaking mall. Pilit na pinapausad ang nag-eembudong daloy sa dami ng mga sasakyan. Ang pinaka lang po dito, problema lang dito kung bakit nagkakaroon ng traffic, it's not just about the volume of vehicles, but it's also about the ingress and egress of the vehicles. Bukod sa pagmamando ng traffic, tuloy ang pinaiting na pagtatanggal ng sagabal sa mga mabuhay lanes. Umaga ng suyurin ang Scout Borromeo, Scout Ibardolaza, Tomas Morato, V. Luna, maging sa tapat ng istasyong ito ng pulis sa may EDSA Kamuning sa Quezon City. Umabot sa 40 sasakyan ang nahatak, habang mahigit 50 ang natikitan dahil sa pagparada ng alanganin sa kung saan-saan. Maya't maya rin umano kung pasadahan ng Chino Roces Extension sa may boundary ng Taguig at Makati, na hanggang sa madaanan namin kanina ay patuloy na pinaparadahan ng alanganin ng ilang mga motorista. Samantala, suspendido ang expanded number coding scheme sa December 24 at 25, gayon din mula December 29 hanggang January 2. Vicky, paalala nga ng mga otoridad ngayong kapanahon na ng Pasko, habaan daw ang pasensya, maihanda ng maaga ang mga biyahe at laging susunod sa batas pantrapiko dahil sa huli, maari pa rin maging magaan ang Pasko basta ang pasensya natin sing haba raw ng pila ng mga sakyan sa EDSA. Vicky? Mismo. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa mga babiyahe ngayong Kapaskuhan, maging handa at alerto palagi. Sa Alyosan sa Cotabato, isang bus ang biglang nagliyab. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paghinto ng bus sa National Highway sa Barangay San Mateo kagabi. Ilang saglit lang ay isa-isang bumaba ng bus ang mga sakay, dala ang kani-kanilang mga gamit. Kasunod nito, ang biglaang pagliyab ng apoy sa loob ng bus hanggang ito'y lumaki. 2 lalaking may dalang fire extinguisher ang sumaklolo bago dumating ang BFP. Pagmamay-ari umano ang bus ng munisipyo ng Parang, Maguindanao del Norte. Walang napaulat na nasaktan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Ngayong kabila ang party at handaan, may paulit-ulit na paalala sa mga umiinom. Sa Iloilo City, isa ang sugatan ng mauwi sa pananaksak ang rambulan ng 2 grupong nakainom umano. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kita sa video habang pinagtutulungang bugbugin ng ilang lalaki ang isa pang lalaking naka-t-shirt ng stripe na green. Matapos matumba, tumambad ang dugo ang leeg nito. Ang lalaki sa video ay ang 21 anyos na si Honorio Jasumalde III. Nangyari ang rumble sa pagitan ng 2 grupo sa Barangay San Rafael sa Mandurriao District ng Iloilo City. Pasado alas 4 na madaling araw nitong linggo, may naunang pag-aaway na umano ang mga sangkot sa loob ng isang bar pero naareglo naman umano. Gayunman, muling nagkagulo nang lumabas na sila. Nasugatan ng biktima sa leeg at kamay at patuloy na inobserbahan sa ospital. Ginihaw nila, gingulgul gid nila ang liog kabata ako. Nambalagan na miga ang migaya nga hindi sa kaginhawa. Amo to din nagsinggit ang migaya nga ambulansya ta. Malapit lang ang bar sa Police Station 10 at nagkaayos muli ayon sa pulisya at pinauwi na ang grupo ng mga sospek. Ang hindi nila alam, inabangan pa ng mga sospek ang grupo ng biktima. Pareho umanong nakainom ang 2 grupo. Mga contributing factor there is nakainom, kurso na dahanay, despite of this interventions. Kung gusto gid nila maaway is both sides of that bar area. We have deployed personnel there. Inaresto ng pulisya ang 5 lalaking sospek na nasa legal na edad. Kabilang sa kanila, ang isa sa 2 sumaksak sa biktima. Na-recover ang 2 kutsilyong ginamit sa krimen. Patuloy namang hinahanap ang isa pang sumaksak. Handa raw magsampa ng reklamong frustrated homicide at physical injury ang pamilya ng biktima laban sa mga sospek. Naglipara naman ang mga upuan at bote sa isang piyesta sa Barangay Maaw ng Bago City, Negros Occidental.
hanggang maghamulan ang mga sangkot. Agad naman rumesponde ang mga barangay tanod at walang nasaktan. Hindi patukoy ang mga sangkot. Kinapakanda na ito natin sa investigation. Kinatuwa na ito na ma-identify and then determine na ito kung walang age group na naman siyang mga involved. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. 24 oras na ang bentahan ng mga paputok sa fireworks capital ng bansa, ang Bukawi, Bulacan. Nag-inspeksyon doon ang pulisya at lokal na pamahalaan ang supply at presyo. Kamustahin natin sa pagtutok ni June Veneracion. Kung pagbabasehan ang laki at pangalan, maski papano ay magkakaroon na ng ideya kung alin ang mga legal at alin ang pinagbabawal na paputok at pailaw. Sino ba naman ang hindi matatakot sa tunog ng mga pangalan gaya ng Atomic Bomb, Quezon Bomb at Goodbye Philippines? Kumpara sa mga legal tulad ng Batibot, Tungkod at Higad. Inilabas ang mga sample para maging gabay ng publiko sa kanilang pamimili sa Bukawi, Bulacan, ang fireworks capital ng bansa. Ang paputok at pailaw ay hindi ipinagbabawal kundi mahigpit na nire-regulate. Hindi po dapat mas mahirap ang maging legal. Mas dapat pahirapan ay tugisin ang mga illegal. Nag-inspeksyon din ang mga opisyal ng PNP at provincial government ng Bulacan sa mga tindahan sa Bukawi na 24 oras ng bukas habang papalapit ang bagong taon. Sa ilalim ng regulasyon ng PNP Firearms and Explosives Office, hanggang 0.2 grams o 1/3 teaspoon lang ng pulbura ang pinapayagang laman ng paputok. We would like to reduce yung risk of death, risk of loss of property, at yung mga ganong insidente. Zero tolerant po tayo, lalong-lalo na sa mga chief of police na who've been remiss in not implementing these rules and regulations. Dumadaing pa rin ang mga manufacturer at retailer sa epekto ng smuggling, illegal na bentahan at sunod-sunod na sama ng panahon. Sa paggawa namin, ang number one namin weather, hindi kami makatuyo. So, siyempre, production is down. Halos buong taon nakikita natin umuulan. Ang bagsak na produksyon at pagsipa ng presyo ng mga sangkap sa paggawa ng paputok at pailaw ang nakikitang dahilan sa mataas ngayon na presyuhan. Halimbawa, ang ordinaryong kwitis na 5 pesos lang noong Oktubre, nasa 9 hanggang 10 pesos na ngayon kada isa. Sobrang taas lang talaga ng presyo. Kasi sobrang taas sa mga gawaan last year, mga ganitong panahon, medyo mataas na rin ang presyo talaga. Pero ngayon, mabilis yung pagtaas ngayon Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. At nagtaasan na rin ang presyo ng ilang karaniwang handa tuwing Noche Buena, tulad ng hamon at lechon. Ang bentahan naman ng prutas matumal pa raw sa ngayon. Mula sa Maynila, nakatutok live si Maki Pulido. Maki? Alam mo nga, Tita Mele, umaaray, mapanegosyante man o mamimiling nakausap namin dahil sa napakamahal daw na presyo ng bilihin, medyo extra challenge ang pagbabudget para sa Noche Buena. Maagang pumila si Madel para makabili ng hamon sa Quiapo, Maynila na pagsasaluhan ng kanilang pamilya. Para magkasya ang budget, 1/4 kilo lang ng scrap at sliced ham ang kanyang binili. Ito po scrap 1 slice, ito po 1/4. Ito po, kung may natitira, hati-hatiin na lang para marami. Para may mga salu-salu lang po kami. 450 pesos ang 1/4 scrap ham na binili ni Madel, 470 pesos naman ang 1/4 na sliced ham. Kung 1 kilo kasi, papatak ng 1,800 pesos. Nagmahal ng 20 hanggang 40 pesos per kilo ang binibentang ham dito sa Quiapo. Wala pong budget para lang magkaroon ng yung mesa namin. Para pagdating ng Pasko, happy together kami. Ang lechon sa La Loma, Quezon City, mas mahal na ng nasa 2,000 piso kumpara noong nakaraang taon. Ang regular size na 10 to 11 kilos na lechon, 16,500 pesos na mula sa 14,500. Pwede namang per kilo na 1,700 pesos, kalahating kilo 850 at 1/4 sa 500 pesos. Matumal pa raw ang bentahan, sabi ng may-ari ng isa sa mga tindahan. Tumaas po, kaya lang pagtawad ng customer, talagang tumatumal. Kahit
tumabla o malugi ng konti, bigay po para wag lang matira. Matamlay ang bentahan kahit ng prutasang ito sa Quiapo. Matumal na nga, tingi pa raw mamili ang mga customer kaya ang kita kulang pa para sa inutang na puhunan. Sa pirasong mangga, wapat na ubas, ay lang bili ng taong kasi mahirap na buhay. Kasi sobrang mahal talaga, ma'am, ang bilihin. Hindi ko namin kaya. Sa grocery cart ni Baby, ang 500 kulang pang spaghetti. 149 pesos ang isang balot ng pasta na may sauce, 144 pesos ang cheese at 244 pesos ang pangsahog na pork o may total na 537 pesos. Di pa kasama ang hotdog dyan. Sabi nga ni Baby, alangan namang spaghetti lang ang handa mo. Birthday ni Jesus. Yung birthday nga natin, sineselebrate natin na maayos eh. How about yung creator pa natin, di po ba? Kasama rin naman sa pagdiriwang ng Pasko ang pagsisimba. Dito sa Quiapo Church sa December 24, 8 p.m. alas 8 ng gabi magsisimula ang panunuluyan. At pagkatapos ito, 9 p.m. ang Misa de Gallo. Tita Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Si Madriaga na nakakulong ngayon sa kasong kidnapping ay nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Duterte. Sabi ng bise, wala rin siyang personal na relasyon kay Madriaga at hindi rin daw siyang nagbigay ng anumang utos dito. Hindi rin daw niya dinalaw sa kulungan si Madriaga at hindi raw niya nakausap kahit kailan. Ang mga larawan daw na isinumite ni Madriaga kung saan makikitang magkasama sila ay kuha raw sa mga pampublikong event na dinaluhan ng bise. Hindi raw ito nagpapatibay sa alegasyon ni Madriaga at nagpapakita lang daw na naroon si Madriaga bilang bahagi ng isang election campaign group. Puro akusasyon lang daw ang binibitawan ni Madriaga at walang dokumento o corroboration na magpapatunay nito. Ginagawa lang anya ito ni Madriaga sa kanyang desperasyon na makalaya at paraan niya pahinain ang posibilidad ng kandidatura ni Duterte sa pagkapangulo. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na guilty laban sa 3 pulis na sangkot sa pagpatay sa 17 taong gulang na estudyanteng si Kian De Los Santos noong 2017. Sinentensyahan ng reklusyon perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 taon ang mga pulis na sina Arnel Owares, Jeremias Pereda at Jerwin Cruz. Inutusan din silang magbayad ng halos 300,000 pisong danyos sa pamilya De Los Santos. Ayon sa Supreme Court, nakita ang lahat ng elemento ng murder sa kaso ni Kian. Base sa mga testimonya, gabi noong August 16, 2017, sa kasagsagan ng kampanya kontra iligal na droga, walang awang sinakta ng mga pulis si Kian na napagkamalang drug suspect. Wala ring habas silang pinagbabaril kahit nagmakaawa ang bata na pakawalan dahil may exam kinabukasan. Hindi tinanggap ng Supreme Court ang depensa ni Juarez na ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin. Sabi ng Supreme Court, hindi bahagi ng pagtugon sa tungkulin ang murder at di makokonsiderang standard sa operasyon ng pagpatay sa isang menor de edad. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga akusado. Nagsampa ng reklamong plunder at iba pa ang isang grupo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Kaugnay ito ng paglipat noon ng 70 bilyong pisong pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Nakatutok si Salima Refran. Mga reklamong plunder, graft, malversation at grave misconduct ang inihain sa Office of the Ombudsman laban kina dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto at kay dating PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma kaugnay ng paglilipat ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury para pondohan ang iba pang programa ng gobyerno. Idinikta yan sa 2025 General Appropriations Act pero kwenisyon sa Korte Suprema. Yung ruling ng Korte Suprema kung mare-recall natin, unanimous po ito eh.
clearing that the transfer was illegal and unconstitutional. 60 billion pesos ng pondo ng PhilHealth ang tuluyang nailipat sa National Treasury habang napigilan ng mga petisyon sa korte ang paglipat ng natitirang 29.9 billion pesos. It's because si Executive Secretary Recto, siya ang nag-issue ng memorandum circular to have it really the reserve fund, which was supposed to be in the nature of a trust fund, for the purposes of answering the PhilHealth claims of patients, was transferred. Specific yung PhilHealth Charter, yung Universal Healthcare Act, ganun din. Dapat ang reserve funds ay idideposito mo sa mga interest-bearing government bonds or corporate bonds. Hindi i-align doon sa program funds. Handa naman makipagtulungan sa investigasyon ng Ombudsman si Recto na kakatawanin ng Solicitor General. Pero giniit ni Recto ang kanyang pagiging inosente na sinabi rin niya ng mga mahistrado ng Korte Suprema na wala siyang kriminal na pananagutan dahil kumilos lang niya in good faith. Alinsunod niya ito sa utos ng Kongreso na ibalik sa kaban ng bayan ang ininagamit na pondo ng PhilHealth. Wala pang sagot sa GMA Integrated News si dating PhilHealth President Ledesma. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Katutok, 24 Oras. May na-recover na ebidensya sa hotel room na tinuluyan ni dating Undersecretary Catalina Cabral kaugnay ng kanyang pagkamatay ayon sa NBI. Sinusuri na rin nila ang selfie ng kanyang driver at ang viral dashcam kung saan nahagip siya habang nasa gilid ng bangin. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng NBI sa pagkamatay ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos nga makakalap ng search warrant ng ahensya para mangalap ng ebidensya sa loob ng hotel room sa Baguio City kung saan huli itong nag-check-in. Sa paghahalughog ng NBI sa kwarto sa hotel na tinuluyan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, mga personal na gamit at ilang dokumento ang kanilang nakita. Ayaw pa sabihin ng NBI kung gaano katimbang ang ebidensyang kanilang nakalap, pero may kaugnayan daw ito sa investigasyon tungkol sa kanyang pagkamatay. May ilang pirasong dokumento that are subject to verification, pero sabi ko nga, because we are at the discretion of the court now kung paano i-dispose yan, kung ano pong disposition dyan. Kaya naman po i-return muna natin ang search warrant. And eventually, after the return of the search warrant, we will be able to learn from the court kung anong dapat gawin doon sa mga seized items. Well, I couldn't say right now kung kasama yan o related yan. Pero ang masasabi ko lang po, mayroong kahit papaano is relation doon sa ating iniimbestigahan na kaso. We did not get any suicide note. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay sa investigasyon ay walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages. Kasama sa sinusuri ng NBI ang viral na selfie picture ng driver na si Ricardo Hernandez na nauna nang kinumpirma ni Remulla bilang authentic. Pati ang viral dashcam footage na nagpapakita anila kay Cabral na nakaupo sa concrete barrier sa Cannon Road malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. It's very material in the sense that if it's a genuine footage, tapos dun mismo sa location na yon, nakita si Jose Cabral, yung kanyang bangkay, it would actually prove among others that she's really there. And apart from that, there will be a stronger support now to the statement of the driver, Rick Hernandez, na talagang nandoon siya at iniwan siya doon. Nais ding masuri ng NBI ang natagpo ang cellphone sa loob ng kotse ni Cabral. Pero kailangan daw ng hiwalay na warrant mula sa korte para masuri. Posibleng isailalim din sa polygraph test ng NBI investigators ang driver sakaling hindi sila kumbinsido sa mga pahayag nito. Nag-issue ng Subpoena Duces Tecum ang ombudsman at inuutusan ng DPWH para isumite ang lahat ng computer at electronic devices na inisyo kay Cabral. Isa sa ilalim daw ang mga ito sa forensic examination para malaman kung may mga data na binago, binura
o pinakialaman mula nang pumutok ang issue ukol sa mga manumalyang flood control project. Handa naman daw ibigay ng DPWH sa Ombudsman ang mga hinihingi nito, maging lahat ng dokumento, records at files na nasa opisina ni dating Undersecretary Cabral. Lahat ng anggulo sa pagkamatay ni Yusek Cabral ay titingnan ng NBI, kasama na ang haka-haka ng ilan sa posibilidad na pineke lamang ang kanyang pagkamatay. Bagay na nangyari na raw sa ibang kaso, bagamat kalaunay nahuli rin ng NBI ang sospek. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. More than a week bago matapos ang taon, sure ng best year para kay Sparkle star Ashley Ortega ang 2025 dahil sa dami ng blessings. Pahabol na plot twist pa ang advanced birthday surprise ng fans. Makichika kay Aubrey Carampel. Feeling nagdiburaw ulit si Ashley Ortega sa inihandang birthday party para sa kanya ng kanyang fans. Sa December 26 pa ang birthday ni Ash. Pero mas maaga nila itong isinelebrate bago pa maging busy ang lahat ngayong holiday season. Emotional daw siya dahil sa time and effort na ibinigay ng kanyang fans to make her feel special. Talagang sinurprise nila ako today and sobrang nostalgic ng feeling kasi yung last time na feeling ko first and last yung nag-party ako ng malaki was my debut. Turning 27 na si Ash at masasabi raw niya na one of the best years niya ang 2025 dahil marami raw siyang na-achieve. Ang ilan dyan, ibinahagi pa ni Ash sa Achievement Cake Trend kasama ang kanyang Sparkle artist friends. This year, I am the CEO and founder of Sim. We sold 500 candles already. I got a condo investment. Wow! I won Best Actress again. Yay! Mayroon din siyang Metro Manila Film Festival movie, ang Shake, Rattle and Roll Evil Origins, at upcoming Kapuso drama series na Apoy sa Dugo. Honestly, ang hirap i-let go na magto-27 na ako. I feel like I want to stay 26 forever because sobrang daming blessings na nangyari sa buhay ko and sobrang grabe yung pivotal moment sa life ko. I feel like 26 changed my life for the best. Looking forward na rin si Ash to celebrate Christmas at sa ibibigay na regalo ng boyfriend na si Mave Legaspi. Naku, hindi ko pa alam. Excited ako sa gift ni Mami but I don't know yet. Pero actually, natutuwa nga ako kasi last year, since syempre birthday ko after Christmas, dalawa talaga yung binibigay niya sa akin gift. Kasi sanay ako na isang gift lang binibigay sa akin ng tao, pang Christmas and pang birthday. Pero him, laging separate yung Christmas and birthday gift ko. Pero hindi ko pa alam. Nang tanungin naman ang kanyang birthday wish, sana matapos yung corruption. Sana matapos na po yung corruption. I couldn't ask for more kasi talagang this year sobrang daming blessings dami kong blessings na na-achieve and sana next year si Lord nang bahala kung ano mang blessing ang ibigay niya sa akin, ano mang birthday gift ibigay niya sa akin. I trust Him and wala na akong may hihiling pa kasi talagang sobrang best year ko tong 2025. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Iniurong sa December 30 ang adjournment ng Kongreso para magkaroon ng sapat na oras na mapag-aralan ang mahigit 6 na trilyong pisong pondo para sa susunod na taon. Nakatutok si Ian Cruz. Upang magkaroon ng sapat na panahon para maayos na maipasa sa oras ang 6.793 trillion pesos na 2026 national budget, inamyendahan ng Kamara at Senado ang kanilang legislative calendar at inextend ito ng 1 linggo. Kaya ang dapat na adjournment ng Kongreso bukas, December 23, iniurong sa December 30. Ang last session day na ng Kongreso magiging December 29 kung kailan inaasahang maratipikahan ang Bicameral Conference Committee report sa General Appropriations Bill. The ratification of the said Conference Committee report is imperative to ensure the continuity of government operations and the faithful implementation of the national budget for the ensuing fiscal year. Ang dagdag na oras gagamitin para maaral mabuti ng mga mambabatas ang ipapasang budget. Idiniin sa Senado na kailangang matiyak na walang mababago sa bersyong inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Whether we like it or not, maybe in the past, maraming singit, yung na-approve na sa BICAM,
report, napapalitan pa sa enrollment of bill na hindi dapat tama yun, Mr. President. So, just to allow our colleagues to be able to study and make sure that the Bicameral Conference Committee report is exactly was approved. A faithful reproduction Faithful of what the reproduction. BICAM approved. Walang Yes. singit, walang insertion, Mr. Yes. President. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, nakamonitor naman ang ehekutibo sa bawat hakbang ng budget, kaya maaari pa rin daw itong mapirmahan ng Pangulo bago matapos ang 2025. Pero kung hindi man daw, maaari pa rin daw itong mapirmahan ng Pangulo sa unang linggo ng 2026. If they have started reviewing it from now up to that time, there is a possibility, but I doubt it. I doubt it. Perhaps somewhere like sometime like first week of January would be ideal na na-review na nila yun. So possible re-enacted for a few days, ganon? Yeah. Kung ganun lang naman, wala problema because di ba the last time, meron pa kaming 3 months na re-enacted. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, umabot sa mahigit 270 ang pamaskong medalya ng mga Pilipinong atleta mula sa 2025 SEA Games sa Thailand. Pinakamarami ang ambag ng swimmer na si Kayla Sanchez na naka3 gold at 5 silver. Ang paglangoy niya sa tagumpay sa pagtutok ni Martin Javier. Sa pagsasara ng 2025 SEA Games sa Thailand, 6th place ang Pilipinas batay sa gold medals. At 4th place overall dahil sa nakuha nitong 277 medals mula sa iba't ibang sporting event. 50 dyan ang gold medal. Most B-medaled Filipino athlete sa 2025 SEA Games, ang ating ace swimmer na si Kayla Sanchez. Not 1, not 2, and not even just 3, but 8 medals ang nakuha niya. 3 gold medal at 5 silver. Panay malalakas at world-class athletes pa ang kanyang nakatapat. I was entered to swim 8 events. I wanted to medal in all of them, but truthfully I didn't have an expectation going in. I think sometimes as an athlete that expectation can get the better of you. So I just focused on my process. Karaniwan, freestyle at relay events ang sinasalihan ni Kayla. Pero sa katatapos lang na SEA Games, naglakas loob siyang idagdag at salihan ang backstroke event. At dito, ginto ang kanyang napalanunan. Noong 2020 Tokyo Olympics, bahagi ng Canadian team si Sanchez. Bago nagdesisyong maging kinatawan ng Pilipinas sa international competitions noong 2022. I decided to switch purely off Filipino pride. It's really big for my dad and my mom. And I was lucky to have been raised in my household where we held a lot of Filipino traditions, and I ate Filipino food and we sang karaoke. Really? Yes. Hold on, you sing? Not well, but I tried. My dad is from Mabalacat City in Pampanga, and my mom is from Baguio. Whenever my championship meets were over, we'd come to the Philippines, especially if they were in Asia. May big dreams daw si Kayla para sa Philippine swimming. To inspire Filipino swimmers, I want them to be able to believe in themselves when they train, and to know that they can step up on these big platforms or at these big competitions and represent their country with pride. And be proud of themselves no matter the outcome. Go Philippines! Go Philippines! Para sa GMA Integrated News, Martin Javier, nakatutok 24 oras. Para sa ating ika-6 na biyaheng pampasko ngayong taon, dadayo tayo sa tuna capital ng bansa, sa General Santos City. Halos walang tapon po sa tuna. Ultimo balat, ginagawang pika-pika sa mga handaan. Hindi ang pinalagpas ng P-pop boy band na Cloud7. Tara, magbalik bayan tayo sa pagtutok ni Efren Mamak ng GMA Regional TV.
Sa dagat o di kaya'y sa fishport na halos umiikot ang pang-araw-araw na buhay ng ilang taga General Santos City o Gensan. Ang lungsod ang largest producer ng dekalidad na canned at fresh tuna sa bansa, kaya ito ang tinaguriang tuna capital of the Philippines. Pero pagpasok ng buwan ng Disyembre, ang ilan sa Plaza General ang punta. Tuwing unang linggo ng buwan kasi binubuksan ang taunang Paskuhan sa Gensan dito sa Plaza General Santos. Hudyat na ng makulay at masiglang selebrasyon ng Pasko sa syudad. Ang kanilang Christmas lanterns lighting, sinabayan ng engranding Christmas fireworks display. Mayroon ding iba't ibang nagliliwanag at makukulay na pamaskong pailaw. Pero ang talagang atraksyon dito ay ang mga Christmas lanterns display na tila nag-around the world ka. Gawa ito ng 26 barangays sa Gensan. Ang mga display, mga iconic landmarks at attraction sa iba't ibang bansa. Nariyan ang national animal ng Thailand, ang elephant. Buddha ng Myanmar. Christ the Redeemer ng Brazil, replika ng St. Basil's Cathedral ng Russia, Leaning Tower of Pisa ng Italy, at ang natatanging Christmas lantern na ang disenyo, tuna. Hindi kumpleto ang balikbayan o di kaya'y ang pasyal mo sa Gensan kung hindi makakakain ng iba't ibang putahing tuna. Pero may isang parte ng tuna na hindi madalas pinapansin, ang balat. Dati kasi, itinatapon sa dagat dahil sa daming huling isdang tuna. Kaya sina Feli at Chef Carl, naisipan nila itong gawing chicharon na perfect pampika-pika sa mga Christmas party o reunion at pampasalubong na rin. Una, hugasan ng tubig ang balat nito. Tanggalin ang laman at kaliskis. Tita Feli, ano kaya yung parang sikreto para mas masarap yung mga niluluto ng pagkain tulad ng tuna at chicharon? Actually, ang sikreto talaga ng isang chef, no, pag nagluluto ng kahit na anong lulutuin, is yung passion mo of cooking and of course with love. Ren, tikman mo ang sarap ng crunchy Elaine's tuna chicharon ng Gensan. Tikman natin. Ang sarap. Ang ating tuna chicharon ay ipapatikin natin sa sparkle artist na Cloud7 na nandito sa Gensan. Papasa kaya ito sa kanila. Tila pasado sa panlasa ni na Lucas, Johan, Egypt, Cairo, Migs, PJ, and Fian ng youngest P-pop group na Cloud7 ang lasa ng tuna chicharon. Pwede itong ulamin pa rin. Sarap. Gusto ko ng kanin. Ganito ang Pasko, Pasko ng Pilipino. Ganito ang Pasko, magkakasama tayo. Para sa Balikbayan Paskong Pinoy 2025, ako si Efren Bama ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. New Year, new Alden Richards ang mapapanood sa kanyang first ever international film. Ang role, first time gagawa ni Alden at malayo sa nakasanayang good boy image niya. Makichika kay Athena Imperial. Action hero, bayani, at romantic lead. Ilan lang yan sa roles na ginampanan ni Asia's multimedia star Alden Richards sa 15 taon niya sa showbiz industry. Pero ang ating kinasanayang good boy image ni Alden, babaguhin sa una niyang international film. Dito, kontrabida ang kapuso star. It was never a hard decision for me to play
because an antagonist role. Kasi po, parang I've been playing, yun nga po, bida for the longest time, for over a decade in my career. And, you know, the hunger for learning as an actor has always been there. So I really wanted to like venture on something that I've never done before. There's a lot of stunt preps. So I think that really contributed on how I was able to like make John Lynch full circle. Co-star ni Alden sa pelikula si Max Collins na ipinagmalaki ang transition ni Alden mula leading man to kontrabida. We love Alden. He's always so sweet, but just to see him as a total bad boy was like amazing. It's sexy. It's a sexy thing about Alden. Guys, he should do it more. I think that would be great. Makakasama rin nila ang international action actors na sina American actress and singer Catherine McNamara at actor na si Byron Mann. Pinuri ng dalawa ang acting skills ni Alden. I had no idea that you had never played an antagonist until today, because he's so fantastic in the film. I'm begging to do a film with him where we don't have to hate each other. I just met him for the first time on set, kind of, right? So, and he was supposed to be the big villain in the movie. I just assumed that he was a bad man in real life. Executive producer din si Alden ng character-driven action film na pinagbibidahan ng English action actor na si Luke Goss. There has not much of films that's shown globally and internationally that the full setting was shot here in the Philippines. Filipinos can be proud of and they can say, wow, this is shot in the Philippines. Ipalalabas abroad at sa Pilipinas ang pelikula sa susunod na taon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Exciting yan. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 3 araw na lang Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ng News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.